Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kahapon ay hindi ako nakapag-vlog. Medyo nagpahinga muna ang inyong lingkod. At kailangan din naman na ako ay magpasukat ng salamin. Dahil natatakot ako baka nung ako tumaas ang aking blood sugar, ay baka naapektuhan din yung aking grado. Pero mabuti na lang, sabi nung paborito kong doktor, pagdating dito sa paggawa ng aking mga salamin, pati doon sa aking mga mata, ay kakaunti lang naman talaga ang itinaas ng grado ko. At yung huling salamin ko kasi na pinagawa sa kanya ay 5 taon na po ang nakaraan. Dok, hindi nagbago yung yung grado ko. Slight lang sir, slight lang. Ilang taon yun? Halos 4 years, no? Nagpagawa ulit ako ng bagong prescription lens dito sa pinakagwapong doktor ng... Patagal na kami magkaibigan. Halos lahat ng mga salamin ng mga anak ko, yan, pati kay Russell. Si Doc Owen ang gumagawa. Simula kay Dengdeng. Tangino? Simula kay Dengdeng. Simula kay Dengdeng, kay Sargento. Doc Owen, saan ba tong lugar na to? Ngayon lang ako nakapunta. Dito po yan sa Ayala Mall, Marikina Heights, sa Marikina. Marikina Heights. Ito ay Bright Eye Vision Optical. Yes po, Hospital Randy. Si Doc Owen, pwede ko ba ilagay ang number mo para sa gustong magpagawa ng salamin? Gabay na lang po ng shop sir. Yung number ng shop. Basta ikaw lang din naman ang abutan nila dito. No? Yes po sir. Basta pumunta kayo rito, meron silang promo dito, buy one, take one. Ako may discount, ewan ko lang, basta baka magkipag-usap na lang kayo sa kanya. Meron din discount, no? Meron po, meron. Meron, no? Saka sigurado, hindi kayo pababayaan. Kasi ang gusto ko kay Doc Owen, hindi niya tinataas talaga yung grado. Kasi yung iba, nung hindi pa ako nagpapagawa kay Doc Owen, talagang mataas yung grado. Pag inilakad ko, nahihilo ko. Yun nga, kakaunti lang naman ang itinas. Kaya wala pong naging epekto yung pagtaas ng blood sugar ko nung nakaraan na umabot ako ng 207. So, mga kapatid, eto. Narito na po itong Toyota Wigo. Nabuksan na namin yung makina. Grabe ang nangyari pala dito sa Wigo na to. At mukhang hindi ako ang unang nagbukas. Ito ay napa-overhaul na rin dati pa. Dahil itong nakikita kong mga sealant, hindi ito talaga yung original na sealant kapag kami nagbubukas ng makina ng Toyota. Sobrang tindi ng inabot nitong Wigo na to na yung mismong bearing sa loob, no? Ayan, makikita niyo yung mismong bearing sa loob. Talagang sumobrang nipis na at kumayod na po ng husto dito sa crankshaft. Ito, sa sigunyal. At ang matindi pa rito, itong mga bearing na to mga kapatid, ayan, ay talagang numipis na at sumasama na po sa pag-ikot nitong crankshaft. Ito papakita ko sa inyo. Merong bearing dito mga kapatid na halos hindi na talaga siya sumasakto. Dito po sa pinaka-cup. Ito po yung cup, no? Ayan. Tapos ito yung bearing. Mapapansin nyo talaga na yung bearing ay nakaangat na eh. Ito. Try natin tong isang to. Ayan o, tignan nyo o. Angat na po siya o. Dito o. Nagkaroon na siya ng clearance o. Ayan o. Kaya ito, umiikot na po itong kasama nung crankshaft nito. Umiikot na siya. Habang umiikot ito, dapat ito ay nakahinto. No? Umiikot na yung buong bearing. Ganyan. Umiikot na to. Umiikot ng ganyan. Kaya umingay ng umingay. At nag-overheat nga po itong makina nitong Toyota Wigo. Halos sirain niya rin ito. Ayan, itong cup po na to. Ngayon, itong matindi. Dahil sa nasira na yung mismong pinaglalagyan ng bearing, ito, nagkaroon na rin po ng tama itong portion na to. Ayan, no? Wala kasi yung aking cameraman, kaya mag-isa lang ako. Pati ito, nagkaroon na to ng tama. Mukhang hindi na pwede dito yung standard na bearing. Malamang to ay maglalaki na po tayo. 0.25 siguro. Or kung hindi pa rin siya sasakto kapag tinorno, itong mga itong mga lagayan ng bearing, kapag tinorno yan at napalaki ang torno dyan, baka mag 0.50 po tayo. Kasi paninipisin din naman yon. Kailangan lang talaga mahabol. Kaya ito, bago bilan ng pyesa, kailangan mo nang dumaan dito kila Peter, doon sa machine shop natin. At makita nila kung anong gauge or anong size ng bearing ang ating bibilin. Sigurado mag-o-oversize tayo rito. Para mahabol natin yung mga matatanggal dito. Kasi itotorno to eh. No? Imamachining natin yan eh. Okay?
may mga matatanggal dyan at kailangan mahabol ng bearing na ilalagay natin. Ngayon, dito naman sa connecting rod, may mga guhit na rin talaga. Pero baka makuha pa to ng huning, no? Mapakinis pa natin. Hindi naman ganun kalalim. Kaya medyo swerte pa rin yung may-ari nito. Kasi hindi tayo magpapalit ng crankshaft. Ayan. Pero lahat ng mga bearings, pati itong dito sa connecting rod, ayan, lahat yan, palit tayo. Ngayon, siyempre, itong mga piston ring, lahat yan. So ito, general overhaul. Yan yung ano dyan maingay. At matindi ang tatrabahuhin natin dito. Ito kasi yung kotse na hindi ginamit na ano lang, na personal lang, no? Ito ay malamang na ipinang-grab. Kasi ang laki ng tinakbo. Ito po ay 2017 model, kaya lumalabas na kung ibabase natin doon sa per year na average na gamit, no, ng sasakyan, 10,000 na average, dapat sana kung ito ay 2017 model, ito ay tumatakbo lamang na 80,000 kilometers. Pero ito ay tumakbo na ng 220,000 kilometers. Considered yon na 22 years yung tinakbo niya. So ibabase natin sa 10,000 kilometers per year na paggamit sa sasakyan. So matindi talaga yung trabaho nitong makina, nitong Wigo, kaya siguro nagkaganito. At doon sa 220,000 kilometers na yun, or 222,000 kilometers na yun, kung ito ay ginawang taxi or ginawa itong Grab, may pagkakataon to na naghihintay ng pasahero, umaandar ang makina. Kaya nga, madaling masisira talaga ang makina nyo eh. Kung palagi kayo naka-idle, palagi kayo naka-minor, nagpapahinga yung driver, okay lang sana kung magdadrive din, yung may-ari. Baka ipahinga niya yung makina niya. Paano kung driver lang din talaga? Na nakikibiyahe lang, nakikilabas lang. Naku. Kaya ganito po ang mangyayari. Ngayon, doon po sa vlog ko po, nung isang araw, meron po kasing nag-comment doon na sinasabi po niya na parang quits lang daw. Kasi po, yung Toyota Altis na ipinakita ko, tumakbo yun ng 250,000 kilometers, walang problema ang makina noon. Ang nagka-problema lang doon ay yung transmission. Kasi ganoon naman talaga yung lifespan ng mga transmission. Kung yan ay tumakbo na ng ganong kalaki, 225,000, or sabihin na natin, 20 years, tumakbo na siya, talagang nagkakaroon na rin ng wear and tear yung mga transmission. Lalong-lalo na yung mga goma, lalong-lalo na yung mga molded piston, saka yung mga oil seal. Pagka nasira yung mga goma na yun, magkakaroon talaga ng singaw eh. Kaya yung mga transmission, kahit na buo pa yung mga linings noon, na pwede pang gamitin, napupunta na tayo sa general overhaul or rebuild, kasi nga po, nasisira na yung mga goma. Ngayon, ikinumpara natin doon, kasi alam nyo, nung araw, kapag mayroong taxi, no, sabihin natin, mga 1990s, sabihin na natin yan, 90s na lang. Ang mga taxi nun talaga, sedan. Hindi katulad nito mga hatchback na to. Pero ito, ang seating capacity nito, pwede rin to sa 5, medyo masikip sa 5, pero maluwag sa 4. Yung mga sedan nung araw, yung mga taxi nung araw, yung mga golden taxi, yan, yung mga diesel, na Gemini diesel, tapos yung mga taxi na Corolla, na big body, no? Yung mga Lancer, ayan ang mga taxi nung araw, mga Nissan Sentra, no? Yung mga LEC na yan, sedan yan, malaki ang compartment sa loob, dahil kapag nagsakay ka ng pasahero, hindi ka naman mamimili kung ilan eh. Dito kasi sa Metro Manila, kung halimbawa 5 ang seating capacity, nagiging 7 pa. Hindi kasi mahigpit dito, pero sa Baguio, hindi pwede. Sa Baguio City, ang pwede mo lang lagyan yung passenger side doon sa harapan at doon sa gitna. Doon sa likod, hindi ka na pwede magsakay. Bawal. O di ba, yung mga taga-Baguio dyan. Itong Wigo, kung ito'y ginawa mong TNBS, sabihin mo na, or yung Grab, ang liit ng body nito. Di ba? Hindi talaga ito nakadesign na gawin mong ganong pampasada. Hindi katulad nung ikinumpare ko sa kanya na Toyota Altis na sedan na malaki ang trunk space doon sa likod, pwedeng lagyan pa ng gamit at kung gagamitin mo ng pampasada, kayang-kaya ng makina. Kaya ito, ikinumpare ko doon sa Altis na hindi mo to pwedeng gamitin na pampasada, pang-grab, pang-taxi. Yun po ang sinasabi ko doon sa vlog ko. Hindi ko sinasabing mahina si Wigo or mahinang klase yung mga pyesa niya. Kasi ang sabi ko doon sa vlog ko, ima-match nyo yung paggamit nyo sa sasakyan kung paano nyo siya gagamitin. Halimbawa, sabi ko nga doon sa vlog ko na yun, kung nag-o-opisina ka lang,
opisina bahay, isa, dalawa ang sakay, o sabihin mo kahit 5 na seating capacity, sundot hatid lang sa mga bata. Normal na gamit yan ng sasakyan ng mga ganitong 3 cylinders. Kayang-kaya niya yan. Pero gagamitin mo siya, pampasada, o kaya naman, sige, personal mo lang, pero bumabiyahe ka naman ng Laguna to Manila, o kaya Laguna to Bulacan araw-araw, aba, hindi talaga tatagal yung mga makina na to. Kasi, ang ginawa nung may-ari nitong Wigo, ginawa niyang pampasada. Kung tutusin, 8 years pa lang to. Kung talagang ibabase mo kung kailan siya nabili, 2017. Samantalang yung ipinakita kong Altis, yun ay 2005. Yun ay 20 years. Tumakbo ng 225,000 pero 25,000 pero napakaganda pa rin ang kondisyon ng makina. Ang sinasabi natin doon, parehas naman yung kanilang inikot, no, ng makina, yung kanilang tinakbo. Pero bakit itong Wigo ay nasira kagad 8 taon pa lang, samantalang yung Altis ay hindi pa sira ang makina? Kasi nga, hindi ito nakadesign para gamitin mo na pampasada, hindi ka talaga itatawid nito sa gastos. Kasi, sabi ko nga sa inyo mukhang hindi ako yung unang mag-general overhaul nito. Sa tingin ko, kung hindi pangalawa, pangatlo na po ako. Kasi puro beta grade na po dito. Hindi naman yan yung ginagamit ng mga manufacturer sa kanilang mga makina. At sobrang itim na rin po talaga nung nung mga pyesa nito. Mukhang napuno na rin talaga to ng sludge. Tingnan nyo mga kapatid. Sobrang tindi na rin ng inabot nitong makina nito. Kaya nga nung araw, yung mga taxi nung araw, di ba? Gozonian taxi. Tapos yung mga golden taxi na yan, AFJ na mga taxi na yan, walang gumamit ng mga maliliit na 3 cylinders. Merong mga, nung bandang huli, yung mga Fiat na hindi ko lang alam kung yun ay 3 cylinders or 4 cylinders. Medyo maliit yun, hatchback yun. Pero hindi nga nagtagal ng mga taxi yun Ang talagang tumagal ng mga taxi ay ito pong mga gawa ng Toyota, gawa ng Mitsubishi, at yung isang sumikat talaga na sobrang bilis na taxi na diesel ay itong ang Hyundai Accent. Yung diesel na yun. Sa taxi, walang problema Huwag ka lang makachempo ng drug addict na driver. Kasi may taxi din kami nung araw Isang unit lang yun. Aba, sumakit ang ulo ng tatay ko. Kasi, maya't maya na lang, may bangga. No? Tapos, uuwi yung driver, iba na yung gulong. Aba, talagang mapapahaway ka. Binenta yung gulong. Meron mga ganyang taxi driver. Kaya yung taxi na yun, hindi nagtagal sa amin na 1 taon, binenta na ng tatay ko Kasi talagang nag-high blood na siya ng husto. Biro mo kabibili lang ng 2 gulong. Pag-uwi nung taxi driver, nung gumarahe, iba na yung gulong na isa. Naibenta na niya. Siguro, tumitira yung mga ganong klaseng driver. At yung mga hold-up me ng mga taxi driver. Nabanggit ko lamang ito para doon sa ibang mga may-ari ng unit, yung mga operators, baka ganyan na yung ibang mga driver nyo, mag-iingat po kayo. Medyo malaki-laki rin ang gagastusin itong Wigo na to. Ito nga po ang sinasabi ko sa inyo. May nagtanong sa akin noong nakaraan, luma na yung kotse niya. Toyota rin na big body, no? Luma na yung mga makina, yung mga nauna pa na nakakarburador. Ang sabi ko, ang pyesa niyan at yung pyesa ng mga bagong Toyota ngayon, hindi naman sila naglalayo ng presyo. Ang piston, ang overhauling gasket, lahat, yung mga internal parts sa mga makina, hindi naman naglalayo ng presyo. Ang bayad sa machine shop, ganun din. Kung ano yung gawa doon sa mga bagong makina, ganun din ang labor doon sa mga lumang makina. Halimbawa, yung isang big body, gusto niya ipa-overhaul yung makina, no? Abutin din yan, sabi ko, mga 60,000, kasama lahat yung mga bagong pyesa, kasama yung labor, kasama yung machine shop. Sabi niya sa akin, sir, ganun ko lang nabili yung kotse. Yun na nga ang problema dyan. Kaya yung mga gustong mag-restore, kung hindi naman kayo mekaniko, at ang mabibili yung mga sasakyan ay katok na yung makina, huwag na lang kayong mag-restore. Bumili na lang kayo ng ganun sasakyan din na umaandar talaga. Matino yung makina. Okay lang yung body. Walang problema yan. Talagang yan yung gagastusan mo Kung medyo may bulok na, merong kailangang papinturahan, i-body repair, okay lang yun. Pero pag bibili kayo ng sasakyan na luma na at hindi maganda ang kondisyon ng makina, huwag nyo na yung bilhin. Sasakit lamang po ang ulo nyo. Dahil yung gasto sa bago at yung gasto sa luma, halos parehas lang, kakaunti lang po ang diferensya. Ngayon, ito mga kapatid, i-share ko po sa inyo itong tungkol sa clutch pressure plate, no? I-share ko sa inyo. Kasi marami pong nagtatanong, bakit daw po ba yung kanilang clutch, yung transmission, manual transmission po ito, no? Nung pinalitan daw po nila
ng bagong clutch lining, pressure plate, release bearing, yung isang set, pati yung clutch fork, nung pinalitan nila, ay nagdadrag na daw po. Ngayon, pinababa ulit nila dun sa dating gumawa, pinareface, pero nagdadrag pa rin daw. Yan ang maraming mga katanungan sa atin po ng ating mga customers at ng ating mga subscribers. Kaya pag pumupunta sila rito, bago ibaba talaga yung clutch assembly na yon, nakakabit pa yun sa flywheel, mga kapatid, sinisilip ko muna yan. Yung bang diaphragm niyan ay pantay kapag ka nakalapat na or medyo nakaumbok pa ng konting ganyan. Yung diaphragm po, ito ito, lalabas ko dito para ma-share ko po sa inyo. So, okay. Iano ko lang itong crankshaft. Baka ito'y bumagsak. Yan. Okay. Ito po yung pressure plate. Yan. Ito po yung sinasabi nating mga diaphragm spring. Ngayon, mapapansin nyo, medyo nakaumbok yan. Ha? Pero pag ito inilapat mo na doon sa flywheel, ito ay halos dumidiretso. Sa halip na nakaganyan yan, nagpapantay-pantay na gano'n. Yan, pag nasobrahan, halimbawa, nilagay mo na sa, kinabit mo na doon sa flywheel at nakalagay na rin yung clutch lining, pag nasobrahan ng ganon, magkakaproblema ka dyan. Pwedeng manikit yan o kaya naman, pwedeng mag-drag din yan. Tapos, kapag ka naman hindi mo yan naipantay ng todo, halimbawa ganyan, matigas naman ang clutch mo. Kung halimbawa nga naitama nyo na yung sinasabi kong position nitong pressure plate, no? Nakapag hinigpitan mo na yung mga tornilyo dito, ay halos nagpantay na siya. Kapag nagawa nyo na yan at nagdadrag pa rin, baka wala na dito yung problema. Baka ang problema nyo na ay nandoon sa secondary master. Yung clutch sleeve. Kasi marami pong mga mekaniko, dahil sa gustong makatipid yung kanilang customer, o siya mismo, meron na siyang mga stock na mga wheel cap, at kapag kami nasiraan, pinapalitan lang niya yung wheel cap. Ang nagiging problema, kapag po ganun ang ginawa niyong style at yung wheel cap na nailagay, yung pinaka goma doon sa loob ay medyo malaki, nahihirapang bumalik yung pinaka push rod doon sa secondary slave. Halimbawa, ito yung push rod yan. So nag-clutch ka, tutulak yan sa port, ganun. Tapos bitaw na naman. Yun. Nag-clutch ka na naman, inapakan mo yung pedal, tutulak na naman yan. Tapos pag nakakambyo ka na, binitawan mo na yung pedal, tutulak ulit na ganun. Kapag nagloko itong secondary clutch slave na to, nagkambyo ka, tapos hindi ka agad siya bumabalik kasi yung itilagay mong wheel cap or may problema na talaga yung cylinder noong secondary slave mo na dapat sana pinalitan mo na ng bago, ayan, hindi siya makabalik. Kasi alam nyo ba kung ano yung spring na nagtutulak doon? Alam nyo ba kung ano yon? Nung araw yung mga secondary slave, merong spring talaga dito sa labas na humihila doon sa clutch port. Yan, hinihila niyang ganun. Pero ngayon wala nang ganun eh. Ano ang nagpapabalik doon sa push rod kapag ka inapakan mo yung pedal na ganun, para bumalik siya, ano nagpapabalik? Oh, ito rin po yun mga kapatid. Ito rin. Ito kasi ay spring din yan. Itong diaphragm spring na yan. Pag inapakan mo ang pedal mo, no, lalaban yan, tutulak yan. Pag binitawan mo ang pedal mo, magtutulak din siyang ganun. Oh, ganun ang trabaho niyan. Ngayon, yung napakaliit na travel ng ating push rod doon, yung napakaliit na travel na ganun, enough yung para makapagkambyo ka kasi. Kasi pag umangat na yung ating clutch lining doon sa pressure plate at saka doon sa flywheel, kahit unting-unti lang yan, pag umangat na yun, makakakambyo ka na eh, hindi na siya iikot. Kaya yung galaw po ng ating clutch sleeve, ganyan lang, unti-unti lang. Ganun din yung galaw nito, yung tulak nito. Yan. Kung may problema na yung clutch sleeve, cylinder nyo, at hindi na bumabalik yung push rod, yan din ang magiging problema nyo. Magdadragging din po yan. At minsan, tumatakbo ka, sliding, minsan naman, nakakakambyo ka kahit tumatakbo kasi hindi masyadong nakakabalik yung ating push rod doon sa ating secondary slave. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa nasiraan kayo ng clutch, nagpalit kayo ng mga ganitong pyesa, isang set ang pinalitan nyo, tapos yung inyong unit ay halos sa 7 taon, 8 taon na rin, palitan nyo na rin yung secondary slave. Mura lang naman yan. Kasi kalaunan, magkakaroon na rin ng tagas yan at baka yan pa
ang magbigay sa iyo ng malaking abala habang ikaw ay bumabiyahe sa mga probinsya tulad ngayon. Marami nang pauwi ngayon. Tindi na naman ang traffic dyan sa NLEX, sa SLEX, pati dito sa Antipolo, ang tindi ng traffic, yung mga galing dito sa backdoor, galing dyan sa Teresa, sa Pililla. So, back to back na naman ang traffic dito. Antipolo, sobrang traffic kanina. Paano kung matsyempohan ka na yung secondary slave po bumigay, tumagas, lumusot? Pagka kayo nagpalit ng ganito, magpalit na rin kayo niyan. Mura lang naman yan. Yung iba, nasa 2,000 lang mahigit. Kayang-kaya nyo yan. Kesa naman maabala kayo, pag nagpa-service kayo ng mekaniko, laglag kagad 2,000 nyo, wala pa yung pyesa. Ang matindi doon, may mabibili ba kagad na secondary slave kapag kayo ay nasiraan, lalong-lalo na sa mga probinsya. Di ba? Ang gagawin lang nila dyan, magpapalit ulit ng mga wheel cup na yan. Kaya ako mga kapatid, pag nasira clutch, nasira preno, primary, secondary ng clutch, hindi ako nagre-repair. Yan ang sinasabi ko kahit noon pa, kahit may nambaba sa akin dyan. Na ako daw po, puro pabili lang. Kasi unang-una, pagka iyan ay nirepair mo at nasira ulit, kayo ang matindi, ang abala. At sa halip na makakatipid kayo, lalo kayong magagastusan. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa lagi niyong panonood sa aking mga vlogs. Welcome po yung mga comments nyo na lalo pang makapagbibigay din doon sa ibang mga readers ng comments dito sa mga vlogs po natin, doon sa thread ng mga usapan. Welcome po yan. Pero wag lamang pong mga hearts na mga words kung halimbawa kayo mambabas, hindi po maganda. Kailangan peaceful tayo pagdating sa mga ganyang bagay. Malayang talakayan, ang ating gustong mangyari ay makatulong din yung inyong mga kino-comments doon po sa mga nagbabasa rin po ng mga comments diyan po sa mga vlogs ko po. Mga kapatid, maraming salamat. Patuloy lamang po kayong magtanong at kapag po tayo ay may pagkakataon, sasagutin po natin ang inyong mga tanong para po makatulong naman din po sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.